Narito ang malupit na katotohanan na walang nagsasabi sa iyo. Ayaw ng mga babae sa lalaking humahabol sa kanila. Ang gusto nila ay lalaking kailangan nilang habulin. Gusto nila ng lalaking nagutos ng respeto ng hindi nagsasalita. Sa oras na simulan mong habulin siya, inilalagay mo ang iyong sarili sa ibaba niya. At kapag naramdaman niya yon, namamatay ang pagkaakit. Ngunit kung baliktarin mo ang sitwasyon at ipakita mong hindi ka naglalaro ayon sa kanyang mga patakaran, babalik siya na gumagapang. At ngayon, ituturo ko sa iyo kung paano eksaktong gawin yon. Panahon na para baliktarin ang power dynamic at gawin siyang lumaban para mapabilang sa buhay mo. Lahat tayo ay tinuruan ng parehong kasinungalingan na mas maraming pagsisikap ang ilalagay mo, mas mamahalin kanya. Ngunit sa realidad, mas mahirap mong subukan, mas mabilis siyang tatakbo palayo. Hayaan mong tanungin kita, ilang beses mo nang nakita ang mga lalaki na masyadong nagbibigay, nagpaplano ng magagarang date, patuloy na nagte-text, bumibili ng regalo, subalit ang babae ay lumalayo pa rin? Ito ay dahil sa mas marami kang ibigay, mas kaunti ang pagpapahalaga niya sa iyo. Isipin mo, kailan ang huling beses na gusto mo talaga ang isang bagay na ibinigay lang sa iyo ng libre? Ang paghabol ang nagpapahalaga sa isang bagay. At sa parehong paraan, kapag tumigil ka sa paghabol sa kanya, nagiging hamon ka muli, isang prenyo na sulit paglabanan. Ito ang iyong pagkakataon para baguhin ang buong dynamic. Tara, simulan na natin. Pag-unawa kung bakit siya lumalayo. Bago pa man natin pag-usapan ang mga taktika, kailangan mong intindihin kung bakit siya lumalayo sa unang lugar. Dahil tandaan, hindi ito random. Hindi basta-basta lumalayo ang mga babae nang walang dahilan. Lahat ito ay tungkol sa power dynamics. Kapag naramdaman ng isang babae na masyado siyang may kontrol sa isang relasyon, namamatay ang pagkaakit. Hindi ito isang sinasadyang desisyon sa kanyang panig. Ganon lang talaga gumagana ang tao. Kung pakiramdam niya na nasa talikan niya, magsasawa siya at kalaunan, magsisimula siyang maghanap ng iba. Ang malupit na katotohanan ay hindi pinahahalagahan ng mga tao ang madaling nakukuha. Likas iyan sa tao at sa relasyon, hindi iyan naiiba. Kung maging sobrang available ka, masyadong sabik na magpasaya, o masyadong mabilis mag-reply, nawalan ka na ng halaga sa kanyang paningin. Isipin mo kapag alam niyang lagi mong sasagutin ang teleponyo, laging andyan para sa kanya, tumitigil siyang pahalagahan ang iyong presensya. Nagsisimula siyang balewalain ka, at sa sandaling maramdaman niyang hindi na niya kailangang magtrabaho para sa iyong atensyon, lilihis siya. Hayaan mong ipaliwanag ko sa iyo. Ang mga babae ay patuloy na sinusubukan ng mga lalaki at ginagawa nila ito nang hindi nila namamalayan. Ang mga pagsubok na ito ay dumarating sa anyo ng paglayo, pagiging malamig o pagiging mailap. Ito ang kanyang paraan para makita kung gaano karaming kontrol ang mayroon siya sa iyo. Kung magsisimula kang habulin siya, bombahin ang kanyang teleponyo o subukang ayusin ang mga bagay, sinasabi mo sa kanya na siya ang may kontrol, na kaya niyang idikta ang mga tuntunin ng relasyon. At iyon mismo ang oras kung kailan nawawalan siya ng pagkaakit. Siguro, nagde-date na kayo ng ilang buwan at nagsimula siyang matagal mag-reply sa iyong mga text. Sa una, binalewala mo lang. Pero pagtagal, malinaw na lumalayo na siya. Sinasabi ng iyong instinct na ayusin ito, magpadala ng thoughtful na text o sorpresahin siya ng isang matamis na bagay. Ngunit narito ang kailangan mong intindihin. Sa sandaling bigyan mo siya ng validation na iyon, mas lalo kang mawawalan ng kontrol. Hindi ito tungkol sa pag-aayos ng mga bagay sa ibabaw. Ito ay tungkol sa ganap na pag-reset ng power dynamic. At hindi emotional na paglayo. Emotional detachment. Na yung naiintindihan mo na kung bakit siya lumalayo. Panahon na para ipakilala ang pinakamakapangyarihang tool sa iyong arsenal. Ang emotional na paglayo. Kapag lumayo ka ng emosyonal, lumilikha ka ng espasyo para mamiss ka niya. Sa sandaling tumigil ka sa labis na pagmamalasakit, siya naman ang magsisimulang magmalasakit ng higit. At hindi ito tungkol sa paglalaro.
Ito ay tungkol sa muling pagkakamit ng iyong kapangyarihan at pag-utos ng respeto ng hindi nagsasalita. Ang emosyonal na paglayo ay isang game changer. Karamihan sa mga lalaki ay nabibigo rito dahil sa tingin nila, ang pagpapakita ng kaunting interes ay magpapawala sa kanila sa babae ng tuluyan. Ngunit narito ang paradox. Sa sandaling tumigil ka sa pagiging available, tumigil sa pagmamalasakit sa bawat maliit na bagay na ginagawa niya, at tumigil sa paghanap ng kanyang validation, nagiging kakit-akit ka muli. Isipin ang huling beses na gusto mo ng sobrang isang bagay na hindi mo makuha. Ito man ay trabaho, isang deal, o kahit atensyon mula sa isang tao. Ang pakiramdam na gusto mo pa ito ng higit dahil lang mahirap itong abutin. Yan ang nangyayari sa kanya kapag lumayo ka. Kailangan mong kumilos na parang ganap kang hindi nababahala sa kanyang paglayo. Walang text, walang tawag, walang pagtingin sa kanyang mga Instagram stories. Nagiging parang multo ka. Bakit? Dahil ang iyong katahimikan ay mas malakas kaysa anumang salita. Sa sandaling maramdaman niya ang iyong pagkawala, magsisimula siyang isiping ka muli. Magtataka siya kung nagkamali ba siya, kung may iba ka nang nakikita, kung nag-move on ka na, at doon magbabago ang sitwasyon. Sa mundo ngayon, mas konektado ang mga tao kaysa kailanman. Social media, texting, FaceTime. Mahirap duman ang isang araw nang hindi alam ang ginagawa ng isang tao. Ngunit iyon ang dahilan kung bakit napakabisa ng emosyonal na paglayo. Kapag hindi ka nagre-react sa kanyang mga post, hindi nakikipag-ugnayan sa kanyang mga update, magsisimula niyang maramdaman ang iyong pagkawala sa parang imposibleng balewalain. Pag-iwas sa karaniwang pagkakamali. Dito madalas nakakamali ang karamihan sa mga lalaki. Nagpapanik sila kapag hindi sila nakabalita mula sa babae at nagsisimula silang gumawa ng mga pagkakamali. Nagsesend sila ng text, nagko-comment sa kanyang Instagram post, nagtatanong sa mga magkaibigan tungkol sa kanya. Maaring mukha itong maliliit na galaw, ngunit ang bawat isa sa mga ito ay sumisira sa iyong pag-asa na maibalik siya. Hindi kayang hawakan ng karamihan sa mga lalaki ang katahimikan. Iniisip nila, magpadala lang ako ng isang mensahe para mag-check-in. Ngunit narito ang totoo. Ang isang mensaheng yon ay sapat na para sirain ang buong plano. Bakit? Dahil sa sandaling makipag-ugnayan ka, ipinakita mo sa kanya na iniisip mo pa rin siya, na siya pa rin ang may kontrol. At kapag alam niya iyon, nawala na ang iyong kalamangan. Halimbawa, nag-post siya ng larawan niya sa Instagram na mukhang kamangha-mangha, marahil medyo mapangakit pa. Ang iyong likas na ugali ay baka mag-like ng litrato, marahil ay mag-drop ng comment o mag-DM sa kanya tungkol sa kung gaano siya kaganda. Ngunit hulaan mo kung ano, iyan mismo ang gusto niya. Nang huhuli siya ng iyong atensyon at sa pagbibigay mo nito sa kanya, binibigyan mo ng validation ang kanyang pag-uugali. Ipinapakita mo sa kanya na hooked ka pa rin. Ang pinakamasama ay kapag nakikipag-ugnayan ka sa kanyang social media, binibigyan mo siya ng validation na kailangan niya nang hindi kinakailangang magtrabaho para dito. Nararamdaman niyang siya ay ninanais at hinahangad. Lahat ng hindi naman talaga naglalagay ng pagsisikap para makuha muli ang iyong atensyon. Kaya kailangan mong balewalay ng lahat. Walang likes, walang comments, walang DMs. Hayaan siyang magtaka kung bakit hindi mo siya napansin. Hayaan siyang mamiss ka. Ang kapangyarihan ng walang koneksyon, no contact. Ngayon, papasok na tayo sa isa sa mga pinakamabisang estratehiya, ang no contact rule. Ito ay kung saan tahimik ka ng lubusan, walang text, walang tawag, walang pagtatanong. Ganap kang naglalaho sa kanyang buhay. At ito ang nagpapabaliktad ng sitwasyon sa kanyang isip. Ang no contact ay psikolohikal na digmaan. Sanayang mga babae sa mga lalaking hindi kayang hawakan ang katahimikan. Inaasahan nilang hahabulin mo sila, magre-reach out at ipagpapatuloy ang usapan. Ngunit kapag wala kang ginawa sa mga iyon,
Binabasag nito ang kanilang buong pakiramdam ng kontrol. Bigla, hindi na siyang may kapangyarihan, ikaw na. Magsisimula siyang magtaka kung ano ang nangyari. Nawalan ka ba ng interes? May iba ka bang nakikita? At ang takot na mawala ka ay magpapabaliw sa kanya. Sa susunod na 30 araw, ikaw ay isang multo. Hindi mo siya te-text, tatawagan o makikipag-ugnayan sa anumang paraan. Hindi maski ang hi, kumusta ka lang, na mensahe. At maniwala ka sa akin, ito ang pinakamahirap na bahagi. Karamihan sa mga lalaki ay hindi kayang ideya ng ganap na katahimikan. Nagiging mainipin sila, iniisip, paano kung mag-move on siya? Ngunit narito ang katotohanan, mas matagal kang mananatiling tahimik, mas mamimiss ka niya. Sa mundo na yon, sanay ang mga tao sa patuloy na koneksyon. Lahat ay nagte-text, nagse-snap, nagde-DM. Ngunit kapag naglaho ka, kapag hindi niya makita kung ano ang ginagawa mo, kung sino ang kasama mo, o kung nasaan ka, lumilika ito ng kawalan. At ang kawalang iyon ang magpaparamdam sa kanya kung ano ang nawawala sa kanya. Magsisimula siyang magtaka at kalaunan, ang pagtatakang iyon ay magiging aksyon. Siyang magre-reach out. Paano manatiling nakatuon habang nagpapalamig ang pinakamalaking pagkakamali ng mga lalaki sa panahon ng no contact ay ang pagupo at paghihintay sa text niya. Obses sila kung kailan siya magre-reach out, tinitingnan ang kanilang telepono bawat 5 minuto. Ngunit hindi iyan ang punto ng no contact. Ang punto ay ang mag-focus sa iyong sarili. Habang ginagawa mo ang no contact, kailangan mong pagbutihin ang iyong sarili sa bawat posibleng paraan. Mag-gym, buuin ang iyong negosyo, matuto ng mga bagong kasanayan. Ito ang panahon mo para maging ang pinakamahusay na bersyon ng iyong sarili. Hindi ka lang nakaupo at naghihintay na bumalik siya. Ginagawa mo siyang gustong bumalik sa pamamagitan ng pagiging uri ng lalaki na hindi niya kayang pigilan. Kapag sa wakas ay nag-reach out siya, ayaw mong maging ang parehong lalaki na nilayuan niya. Gusto mong maging isang ganap na bagong bersyon ng iyong sarili, mas malakas, mas kumpiyansa, mas matagumpay. Hindi lang ito tungkol sa pagpapamiss sa kanya. Ito ay tungkol sa pagle-level up ng iyong buhay para kapag bumalik siya, ikaw ang premyo. Tingnan ang ilan sa mga pinakamatagumpay na lalaki sa mundo. Marami sa kanila ang umabot sa kanilang peak pagkatapos dumaan sa isang malaking pagsubok, isang breakup, isang pagkabigo o isang pagkawala. Ginamit nila ang sakit na iyon bilang gasolina para maging mas mahusay. At yan mismo ang kailangan mong gawin. Kapag nakita niya na nagbago ka, na nagtayo ka ng buhay na mas malaki at mas mahusay kaysa dati, gugustuhin niyang maging bahagi nito. Damitin ang heartbreak bilang panggatong masakit ang heartbreak. Walang duda riyan. Pero ito rin ang pinakamakapangyariang panggatong na magkakaroon ka. Sa bawat oras na maramdaman mo ang pagnanais na i-text siya, sa bawat oras na maramdaman mo ang hapdi ng pagtanggi, gamitin mo ito bilang panggatong para mas pagbutihin ang iyong sarili. Karamihan sa mga lalaki ay sinasayang ang heartbreak sa paglulubog sa awa sa sarili. Ngunit ito ang pagkakataon mo para gawin itong sandata. Ang heartbreak ay hindi lang dapat isang sandali ng kahinaan. Maaari itong maging simula ng pinakamalakas na bersyon ng iyong sarili. Gawin mong lakas ang iyong sakit. Ang heartbreak ay maaaring sumira sa iyo o bumuo sa iyo. Nasa iyo ang pagpipilian. Maaari kang umupo at magpakaawa sa sarili. Paulit-ulit na balikan ang bawat pag-uusap sa iyong isip. I-stalk siya sa social media. Nagtataka kung saan ka nagkamali. O kaya, maaari mong gamitin ang sakit na iyon para magbago tungo sa isang mas malakas at mas matagumpay na bersyon ng iyong sarili. At maniwala ka sa akin, kapag nakita niya kung ano ang naging ikaw, pagsisisihan niya ang paglayo. Sa bawat oras na maramdaman mo ang pagnanais na makipag-ugnayan, sa bawat oras na maramdaman mo ang sakit ng pagkawala niya, paalalahanan ng iyong sarili na ito ay isang mahalagang sandali. Ito ang punto kung saan sumusuko ang karamihan sa mga lalaki, ngunit hindi ka karamihan sa mga lalaki. Paalalahanan ng iyong sarili na mas mahusay ka kaysa doon. Hindi ka magugupo sa ilalim nito. Sa halip, bubuin mo ang iyong sarili. Gamitin ang sakit na iyon bilang motibasyon para mas mag-gym ng husto.
para mas magtrabaho ng matagal, para pagbutihin ang bawat aspeto ng iyong buhay. Ang pinakamagandang paghihiganti ay hindi ang ibalik siya. Ito ay ang maging lalaki na pinagsisisihan niyang nawala. At narito ang totoo, palaging bumabalik ang mga babae. Siguro abutin ng linggo, buwan o kahit taon. Ngunit palagi silang babalik kapag nakita nilang nag-level up ka. Ang layunin dito ay hindi para pagsisihin siya sa pag-iwan sa iyo bagaman mangyayari iyo. Ang layunin ay gawin ang iyong sarili na may napakataas na halaga upang ang kanyang mga opinyon at kilos ay hindi na makakaapekto sa iyo. Kapag ginamit mo ang iyong heartbreak para sa personal na paglago, hindi mo lang siya maibabalik, panalo ka sa buhay. Ang ilang sa mga pinakamatagumpay na lalaki sa kasaysayan ay ginamit ang kanilang sakit at heartbreak bilang panggatong para itulak sila sa kadakilaan. Tingnan ng mga atleta, business moguls at maging ang mga pampublikong personalidad. Marami sa kanilang dumanas ng ilang anyo ng pagkawala o pagtanggi na nagtulak sa kanila sa susunod. Abang ang karamihan sa mga lalaki ay nagbabinge sa Netflix o nagsasayang ng oras sa pagabol sa ibang mga babae para punan ang kawalan ng mga nanalo, ay ang mga kumukuha ng sakit at ginagawa itong produktibidad. Bawat oras na gugulin mo sa pagkaawa sa iyong sarili ay isang oras na maaari mong gamitin para pagbutihin ang iyong buhay. Sa halip na isipin siya, isipin kung ano ang magagawa mo ngayon para lumapit ng isang hakbang sa iyong mga layunin. Pagwiyo ng emosyonal na lakas, hindi lang ito tungkol sa pagbabalik niya. Ito ay tungkol sa pagbuo ng emosyonal na lakas para walang babae o sinuman ang makakakontrol sa iyo mulay. Kailangan mong maging emotionally bulletproof. Hindi natitinag at matatag sa kung sino ka bilang isang lalaki. Dahil mas malakas ka ng emosyonal, mas kaunti kang asa sa panlabas na validation at mas nagiging kaakit-akit ka sa mga babae at sa lahat ng nasa paligid mo. Ang emosyonal na lakas ang pundasyon ng bawat matagumpay na relasyon at bawat tagumpay sa buhay. Kung wala ito, patuloy kang naapektuhan ng iniisip, sinasabi o ginagawa ng ibang tao. Kapag wala kang emosyonal na lakas, ang bawat maliit na pagsubok o paglayo niya ay parang isang personal na atake. Ngunit kapag ikaw ay malakas ng emosyonal, bumabangon ka lampas dito. Nagiging uri ka ng lalaki na hindi nagpapahintulot sa sinuman, na idikta ang kanyang mga damdamin o reaksyon, at iyan ang susi sa pangmatagalang pagkakit. Likas na naaakit ang mga babae sa mga lalaking may kontrol sa kanilang emosyon, na hindi madaling matinag at nananatiling matatag kay kailan. Kailangan mong simulan ang pagsasanay ng emosyonal na paglayo sa bawat bahagi ng iyong buhay. Hindi ito nangangahulugang tumitigil kang magmalasakit. Nangangahulugang ito na tumitigil kang mag-react sa lahat ng bagay. Hindi mo hinahayang idikta ng kanyang mood swings, ng kanyang katahimikan, o maging ng kanyang mga paglayo ang iyong emosyonal na kalagayan. Mananatili kang matatag. At kapag ginawa mo yon, may kahangahangang mangyayari. Magiging bato ka na maasahan niya. Ikaw ang magiging lalaki na hindi natitinag sa harap ng mga hamon, at yan ang nagpapahirap sa iyong pigilan. Isipin ang mga pinakamatagumpay na lalaki sa mundo. Hindi sila naliligaw sa bawat maliit na balakid. Nanatili silang kalmado sa ilalim ng presyon. At yan ang dahilan kung bakit sila nagtatagumpay. Ganoon din sa mga relasyon. Kapag sinubukan ka niya, kapag lumayo siya o nagiging emosyonal, nananatili kang kalmado. Hindi ka nagre-react ng emosyonal dahil alam mong ang iyong halaga ay hindi nagmumula sa kanyang pag-apruba, nagmumula ito sa loob. Sa susunod na lumayo siya o magsimulang subukan ka, huwag kang mag-react, huwag bombahin ang kanyang teleponyo, huwag subukang ayusin ang mga bagay. Sa halip, manatiling kalmado, mag-focus sa iyong sarili, at hayaan siyang makita na ang kanyang pag-uugali ay hindi ka nakokontrol. Ito ang naghihiwalay sa mga lalaking nananalo sa relasyon mula sa mga lalaking natatalo. Ang emosyonal na lakas ang iyong ang pagpapamis sa kanya narito ang sikreto para mapamis mo siya. Tigilan mo ang pagbibigay sa kanya ng atensyon. Tigilan mo ang pagbibigay sa kanya ng validation. Kapag lumayo ka, magsisimula siyang mamiss ka dahil hindi ka na available. At sa mundong patuloy na konektado ang lahat, ang iyong pagkawala ang pinakamalakas na mensahe na maaari mong ipadala. Ang pagkawala
ang nagpapalalim ng pagmamahal. Kapag palagi kang nandyan, palaging available, wala siyang pagkakataong mamiss ka. Ngunit kapag tumahimik ka, kapag inalis mo ang iyong sarili sa kanyang buhay, magsisimula siyang maramdaman ng kawalang iyon. At doon, magsisimula siyang mamiss ka. Ang mga babae, lalo na sa mundo ngayon, ay napapalibutan ng atensyon, like sa social media, mga text mula sa mga lalaki, papuri, at validation mula sa lahat ng dako. Ngunit lahat ng iyon ay ingay. Kapag tumahimik ka, binabasag mo ang ingay na iyon. Magsisimula siyang mag-iisip, bakit hindi siya nagte-text sa akin? Bakit hindi niya nilalike ang mga litrato ko? Ano ang nangyayari? Ang katahimikang iyon ay lumilika ng misteryo. Parang misteryo ay lumilika ng pagkaakit. Isipin ang sitwasyong ito. Ikaw ang lalaking palaging nagre-react sa kanyang mga Instagram post, nilalike ang kanyang mga litrato, nagko-comment sa kanyang mga stories. Akala mo, nagpapakita ka ng interes, ngunit sa kanyang paningin, isa ka lang sa maraming lalaking sumusubok makuha ang kanyang atensyon. Ngunit kapag tumigil ka sa pagre-react, kapag hindi mo nilike ang kanyang pinakabagong selfie, hindi ka nag-comment sa kanyang bagong post, napapansin niya. Likas yang sa tao, mas pinipigilan mo ang iyong atensyon, mas nagiging mahalaga ito. Magsisimula siyang magtaka kung bakit hindi mo ibinibigay ang validation na nakasanayan niya at doon nangyayari ang mahika. Siguro nag-post siya ng story na kasama ang kanyang mga kaibigan, nagtatawanan, nagkakatuwaan at nakasanayan niya na mag-check-in ka ng mensaheng mukhang masaya kayo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ka nag-react, hindi mo pinanood ang kanyang story, hindi mo nilike ang kanyang mga post. Sa kanyang isip, iniisip niya, nawala ko na ba siya? May iba na ba siyang nakikita? Ang kawalang katiyakang iyon ay malakas, kinakain nito ang kanyang isip, at mas hindi kanya naririnig, mas magsisimula siyang mamiss ka. Kung susubukan niyang makuha ang iyong atensyon sa pamamagitan ng pagpo-post ng mga thirst trap o indirect messages sa social. Sa panahon ng patuloy na komunikasyon, ginto ang iyong katahimikan. Kapag na-realize niya na hindi niya na makukuha ang iyong atensyon tulad ng dati, siya ang hahabol sa iyo. Susubukang alamin kung ano ang nagbago. Kandaan, ito ay tungkol sa pagbaliktad ng sitwasyon. Sa mundong patuloy na konektado ang lahat, namumukod tangi ka sa pamamagitan ng pagiging isa na hindi. Kapag tumigil ka sa pagpapakita sa kanyang mga notifikasyon, hindi ka na bahagi ng ingay. Ngayon, ikaw ang katahimikan na hindi niya kayang baliwalain, at ang katahimikang iyon, iyan ang pinakamakapangyarihang tool sa iyong arsenal para mapamiss mo siya. Ano ang gagawin kapag siya na ang nakipag-ugnayan kapag sa wakas? Ay siya na ang nakipag-ugnayan, panahon na para manatiling kalmado at magpakitang cool. Huwag kang bumalik kaagad sa parehong dynamic na nagdulot ng kanyang paglayo sa simula pa lang. Ito ang pagkakataon mo para ipakita sa kanya na nagbago ka, na hindi ka na ang dating lalaki na nakabitin sa bawat salita niya. Panatilihin itong maikli, puno ng kumpiyansa, at hayaan siyang magtrabaho para sa iyong atensyon. Ang susi rito ay ang huwag ipakita na sobrang sabit ka. Kapag nakipag-ugnayan siya, sinusubukan niya ang sitwasyon. Siguro namimiss ka niya, siguro na curious lang siya, o siguro naganap lang siya ng validation. Ngunit anuman ang dahilan kung bakit siya nakikipag-ugnayan, ang pinakamasamang magagawa mo ay ang sumagot kaagad ng mahaba at emosyonal na mensahe. Makikita niya yon at malalaman niyang may kapangyarihan pa rin siya sa iyo. Sa halip, kailangan mong manatiling kalmado. Iparamdam sa kanya na maayos ka nang wala siya at na kailangan niyang pagtrabahuan ang iyong oras at atensyon. Narito ang isang praktikal na halimbawa. Kung magpadala siya ng kaswal na mensahe tulad ng "Hi, kumusta ka na?" Huwag kang sumagot kaagad. Bigyan mo ng oras, maghintay ng ilang oras kahit isang araw. Kapag sumagot ka,
Panatilihin itong maikli at indifferent. Hi, ayos lang ako. Abala sa ilang proyekto. Ikaw, pansinin kung paano mo hindi siya binibigyan ng anumang emosyonal na kalamangan dito. Sinasabi mo lang na abala ka at nagpapatuloy sa iyong buhay. Nagpapatuloy siyang magtaka kung may lugar pa rin siya sa iyong mundo. Sa pagpapaliban ng iyong sagot at pagpapanatili nitong maikli, sinasabi mo sa kanya na hindi na umiikot sa kanya ang iyong buhay. Magsisimula siyang mag-isip, nag-move on na ba siya? May iba na ba siyang nakikita? Bakit hindi na siya kasing interesado tulad ng dati? Ang kawalang katiyakang ito ay eksaktong gusto mong likhain. Pinapanatili niya itong interesado at mas mahalaga, pinaparamdam sa kanya na wala na siyang parehong kontrol sa iyo tulad ng dati. Ngunit narito ang mahalagang bahagi. Huwag kang babalik sa lumang gawi pagkatapos niyang makipag-ugnayan. Nakakatukso ang gustong buhayin kaagad ang mga bagay, lalo na kung mukhang interesado siya muli. Ngunit tandaan, ito ay tungkol sa pag-reset ng power dynamic. Hayaan siyang lumapit sa iyo. Hayaan siyang magtrabaho para makuha muli ang iyong atensyon. Sabi nating niyaya kanyang makita siguro. Sinabi niya, dapat mag-hangout tayo minsan o namiss kita magkita tayo. Sa halip na kaagad na samantalahin ang pagkakataon maging cool. Sumagot ng tulad ng, siguro, marami akong ginagawa ngayong linggo pero tingnan natin. Pinapanatili nito ang kontrol ng matatag sa iyong mga kamay. Ipinapakita mo sa kanya na hindi na siya ang iyong top priority. At iyon ay isang malakas na mensahe. Ipinaparamdam mo sa kanya na kung gusto niyang makita ka, kailangan niyang umayon sa iyong schedule at hindi ka baliktaran. Likas na naaakit ang mga babae sa mga lalaking may layunin at direksyon. Kapag nakita niyang hindi mo iniwan ang lahat para lang makita siya o bombahin siya ng atensyon, nagpapadala ito ng malinaw na senyales, may buhay ka. At hindi na siya ang sentro nito. Ang pagbaliktad na ito sa dynamic ang magpapagusto sa iyo ng higit dahil ngayon ay kailangan niyang pagtrabahuhan mulay ang iyong oras at atensyon. Ginagawa ka rin nitong mas kaakit-akit dahil naipakita mo ang emosyonal na lakas at kalayaan, mga katangyang hindi mapipigilan sa karamihan ng mga babae. Huwag mong ipaalam sa kanya kung gaano mo siya na-miss o kung gaano kahirap ang wala siya. Kahit na iniisip mo siya, huwag mong ipahayag yon. Panatilihin ang iyong mga emosyon at manatili sa landas ng pagpapabuti ng sarili. Kapag bumalik siya, dapat ay makita niya ang isang bersyon mo na mas mahusay kaysa dati. Isang bersyon na hindi nangangailangan ng kanyang validation para makaramdam ng pagiging kumplet muling. Pagtatatag ng mga hangganan at power dynamics. Kapag bumalik na siya, kailangan magbago ang power dynamics. Hindi ka na makakabalik sa parehong sitwasyon kung saan siya ang may kalamangan. Sa pagkakataong ito, iba na. Kailangan mong siguraduhin na alam niyang hindi ka ang lalaking hahabol at kung gusto niyang manatili sa buhay mo, kailangan niyang respetuhin ng iyong mga hangganan. Tangtanging paraan na babalik siya ay ayon sa iyong mga kondisyon, hindi sa kanya. Kapag nakipag-ugnayan siya, hindi mo lang siya basta-basta sasalubungin na parang walang nangyari. Kailangan mong i-reset ang dynamics ng relasyon at linawin na ikaw ang may kontrol na yon. Kailangan niyang malaman na nagbago ka, hindi ka na ang dating lalaki na nasa kanyang utos na sumasagot sa bawat maliit na bagay na ginagawa niya. Inaasahan niya ang dating ikaw, ang taong laging available. Ngunit ang kailangan niyang makita ay isang lalaki na pinahahalagahan ng sarili muna at higit sa lahat. Narito ang usapan. Kapag bumalik siya, kailangan niyang pagtrabahuhan muli ang kanyang lugar sa iyong buhay. Huwag mo siyang bigyan ng parehong akses na mayroon siya noon. Kung siya ang iyong pangunahing priority noon, hindi na ngayon. Kailangan niyang patunayan ang sarili. Ipakita sa iyo na pinahahalagahan niya ang iyong oras at nirerespeto ang iyong mga bagong hangganan. Kailangan mang ipaalam ang mga hangganang ito ng malinaw, ngunit mahinahon. Huwag maging agresibo o depensiba. Sa halip, ipaalam sa kanya na nagbago ang mga bagay at kung gusto niyang maging bahagi ng iyong buhay,
Kailangan niyang respetuhin ng bagong dynamic. Hayaan siyang maramdaman na ang kanyang nakaraang pag-uugali ay hindi natatanggapin. Hindi ka na ang lalaking nilayuan niya, nag-evolve ka, at kailangan niyang umangat sa iyong level kung gusto kanyang makasama. Kapag sinubukan niyang makipag-ugnayan, huwag kang kaagad na tumalon sa mahabang pag-uusap o magplano ng pagkikita. Sa halip, panatilihing magaan at kontrolado ang mga paunang interaksyon. Kung yayain kanyang magkita, ipaalam sa kanya na abala ka at babalikan mo siya kapag may oras ka. Sa ganitong paraan, itinatatag mo na mahalaga ang iyong oras at hindi na niya inaasahan na available ka sa isang pitik lang ng kanyang daliri. Ang susi rito ay pagiging pare-pareho. Gumagana lang ang mga hangganan kung pananatilihin mo ang mga ito. Kung susubukan kanya muli sa pamamagitan ng paglayo o paglalaro, kailangan mong manatiling matatag. Dapat niyang malaman na kung lumampas siya sa linya, handa kang lumayo ng walang pag-aalinlangan, wala ng second chances. Ito ay tungkol sa respeto. Kailangan niyang makita na nagbago ka sa isang lalaking may mataas na halaga, isang hindi nagpapahintulot ng kawalang-galang o laro. Sa pagtatatag ng malinaw na mga hangganan, hindi mo lang mapangungunahan ang kanyang respeto, kundi sinisigurado mo rin na nananatiling balanse ang power dynamic. Kung gusto niyang maging bahagi ng iyong buhay, kailangan niyang pagtrabahuan ito sa pagkakataong ito at ganoon mo pananatilihin ang kalamangan. Hindi lang ito tungkol sa pagbabalik niya. Ito ay tungkol sa pagbabago ng iyong sarili upang maging uri ng lalaki na hindi kailangang humabol. Ikaw ang premyo, ikaw ang may kontrol. Sa pamamagitan ng pag-focus sa iyong paglago, pagtatakda ng mga hangganan at pagiging bihasa sa iyong emosyonal na lakas, ganap mong binago ang laro. Babalik siya dahil ngayon ay isang hamon ka, isang lalaki na hindi niya madaling makokontrol, ngunit ang tunay na kapangyarihan, hindi ito sa pagpapabalik sa kanya. Nasa pagiging uri ito ng lalaki na kayang lumayo kung hindi siya umangat sa iyong level. Ang paglalakbay na ito ay hindi lang tungkol sa pag-aayos ng isang sirang relasyon. Ito ay tungkol sa pag-aayos ng iyong sarili. At kapag ginawa mo yan, kapag pinagirapan mo at itinaas ang iyong buhay, hindi lang isang babae ang gugustuhin ang iyong atensyon. Magkakaroon ka ng mga pagpipilian at yan ang nagpapahinto sa iyo. Hindi ka na ang lalaking nagmamakawa para sa kanyang pag-apruba. Ikaw ang lalaking naguutos ng respeto ng walang kahirap-hirap. Mapapansin niya, mapapansin ang lahat. At kapag siya na ang gumapang pabalik, hindi na mahalaga kung babalikan mo siya o hindi dahil ikaw na ang naging uri ng lalaki na may kontrol sa kanyang kapalaran. Yan ang tunay na mahalaga. Ngayon, oras na para kumilos. Hindi ito isang video na papanorin mo lang at kakalimutan. Ito ay isang wake-up call. Kung seryoso ka sa pagkuha ng kontrol sa iyong buhay, nagsisimula ito ngayon. Huwag kang umupo lang at hayaang ang parehong lumang pattern ang mamahala sa iyong mga relasyon. Panahon na para maging ang lalaking may mataas na halaga na sadyang ikaga. Kung handa kang gawing lakas ang iyong sakit upang tumigil sa paghabol at simulang mamuhay ayon sa iyong sariling mga kondisyon, pindutin ang subscribe button na yon. Dito sa channel na ito mo makikita ang mga tool, ang mindset at ang mga estratiya para itaas ang bawat aspeto ng iyong buhay. I-like ang video na ito kung nakakita ka man lang ng isang payo na tumagos sa iyo at i-share ito sa isang taong nakabaon sa parehong siklo. Huwag maghintay ng pagbabago. Likhain mo ito. Ang unang hakbang para maging ang lalaking naguutos ng respeto at atensyon ay nagsisimula